Ayun, welcome back sa ating Matsuri Podcast mga kaibigan. Isa pong show kung saan pinag-uusapan natin ang Filipino at Japanese festival culture. Kasama na dyan ang anime, cosplay, collecting, gaming, pati pagkain, anything and everything under Japan and under the sun mga kaibigan. Yung connection natin na yun. Siyempre kasama niyo po ako, ang inyong host, Israel Buenaobra, at ang kasama nating host. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako si Yuki, komedyanteng Hapon, galing sa Japan. Konnichiwa. Hayo. Konnichiwa desu. Napaka-Japanese yata ng buhok mo ngayon, Yuki. Talaga? Oo. Nalabaw ko na? Very Japanese. So, Very Japanese. Naghahanda ka ba dahil sa pagpunta mo sa Amerika? hindi. Hindi na, hindi. Para sa US, hindi. Oo, magbabakasyon po si Yuki sa Amerika eh. Kasi Oo. hindi po nakakaalam. Nako, mag-iikot yan. Maraming pupuntahan si Yuki sa Amerika. Yes. Sa sunod, pupunta tayong Japan, Yuki. April. Oo, itong April. At bago lahat yan mangyayari bago yung mga pinagpaplanuhan nating mangyayaring napakalaking event, ang Matsuri in Manila 2026. Yung April din. April yan. Kaya puntahan nyo na yung ating mga iba't ibang socials. Doon yung makikita yung links kung paano makakuha ng tickets. Kasi ang dami magpo-perform doon. Yes. Ang dami kayo makikita. Diba? Ang daming booth, ang daming mga cosplayer, ang dami lahat. Iba-ibang genre. Speaking of genre, pare, saktong-sakto. Kasama natin ngayon, isa sa mga nakakasama natin noon pa. 'Di ba? Sa mga otaku Yung otaku event pa. Oo. 'Di ba? Kumakanta na siya. Oo, kasi yung genre pinag-usapan mo eh. Iba't ibang genre ng music. Ito kakaibang genre naman 'to. Ito ba yung tinatawag na rin parang video okay na kumakanta sila ng mga anime songs eh. Anisong. Oh, Ang anisong. tawag naman, anisong. Anime songs. Anime song. Tapos ginalagay natin sa competition. Pero ang gusto ko ngayon magpakilala siya Hi. sa boses na ginagamit niya sa mga competition. Kasi iba yung boses niya pag pag competition eh. Talaga? Di mo ba napapansin? Hindi. Napansin. Ma, magpakilala ka nga ma, ating guest. Hi, minasan! 123! Kira-kira! Ses des! Hello po! Ako po si Ses, solo idol and also an anisong singer from the Philippines. Sabi ko sa'yo, iba eh. Ses! Anisong singer. Ses, paano yung normal mo pagkausap mo lang yung mga kasama mo sa bahay ganyan? Medyo ganito po. Oo pala. Oo, iba pala. Ang ganda. Iba pala. Pero, may tinatawag sila ganun sa kawaii. Yung ba yung kawaii na? Kawaii sa ano. Kawaii is cute eh, di ba? Oh, pwede yung anime voice. Anime voice. Anime voice. Oo. Nag-voice over ka ba, sis? Hindi ko pa po na-try. Try pero Pwede. pwede. Oo. Ang galing eh. Oh, anime Ang voice. galing. Tapos yung pagkilala niya, talagang idol na idol. Oo. Ichichi-san, kira-kira. Oo. Ang tawag ba sa mga ganun, automatic idol ang tawag? Sa Japan? Madalas yung pagkilala ng idol, ganyan. Oo. Oh. Wala ibang genre. Idol lang talaga. Oo, diba? Idol ang tawag. Hindi basta singer o basta. Idol yata. Oh. Para ng singer na ganyan ng pagkilala. Wala. Ses, kailan nagsimula sa ganitong pagsali mo sa mga contest, anisong, anisong events, ganyan? Kailan nagsimula? Yung pinaka-first mong event noon? Actually po, sa Otakute po talaga ako na-start. Masabayin natin siya. Na talagang yung mismong venue event. Na hindi online. Hindi po nung I think after pandemic po, pero around 2022 po ako naging active on site. Kasama din po ako sa Otakute Maid Cafe before. Oh, Bread Coffee. Tama. Oo. Yes, Kasi Sa baba, diba? Sa baba ng venue. Tapos, habang may maid cafe po, sumasali din po ako sa mga anisong, test ng Otakit mga karaoke contest. Okay. So, pre-pandemic, hindi ka pa sumali noon? Hindi po kasi nasa Davao po ako ba? Taga Davao ka. Okay, doon ka pinanganak, doon ka nag-aral hanggang anong college, ano ba? I think grade 10. Grade 10. Pero yung Davao, meron din yung parang event na sumali ka ng anime, cosplay, sing, kanta. Meron din. Meron po sila, pero sumali lang po ako after po nag-start ako dito. Manila lang. Hindi mo sinubukang doon muna. Nung time po kasi na nasa Davao ako, hindi pa po ako masyadong involved sa mga cosplay convention. Nasa bahay lang po, picture-picture naka-cosplay. So, basta lang. Ayun po, hindi po ako sanay na kamunta ng cons. So, nung dito po sa Manila, dun lang po ako mas na-involve talaga sa mga conventions.
na-discover ko po yung mga karaoke songs. So, at first po, nahirapan ako mag-adapt since sanay po ako sa mainstream songs. Ano po kasi, konti sera po, sumasali ako ng The Voice, Tawag ng Tanghalan. hindi anisong. Hindi. Kaya ba OPM, ganun daw. Oh, Talagang singer siya. singer talaga siya. Opo. Na mahilig din sa anime. Sabi mo noon, sa Davao noon, hindi ka sumasali pero nagpipicture-picture ka. Ibig sabihin ba, nagsimula ka muna as, paano ba sabihin to? Cosplayer, Ano yung closet? Sa bahay lang? Sa loob lang. Para tinatago na. Tago lang niya, hindi pa siya out pa sa buong mundo na cosplayer ako. Hindi, wala pa. Simula ka bang cosplayer muna bago Actually, anisong idol? po. Bale po, na-influence po ako ng friends ko online since pandemic nga po, hindi po nagmi-meet yung mga friends. So, nag-start sila ng online low-cost cosplay tawag. Low-cost cosplay. Ibig sabihin, tipid. Tipid na cosplay. Paano ang low-cost cosplay? Paano nyo ine-execute yan? So, example po, magbibigay kami ng reference picture kunwari kay Honoka sa Love Life. Love life. Anime. Tapos, gagawa po kami ng resources para magaya po namin yan. So, example, galing sa thrift shop, ukay, ukoy, tatahiin, galing sa mga old clothes, mga ganun po. To be resourceful without spending much money. Gugulat yung nanay mo. Sino kumuha ng damit ko? Ngayon, gupit-gupit na, di ba? Oh. Ngayon, yung suot mo, Yung gumawa? O hindi? Opo. O gumawa? nabalin. Ikaw pa rin, di mo binili yan na set na, no? Hindi po. Oo. Parang yung seraph ko. Parang yung uniform sa school. Yes. Yung sa taas. Yung Oo. seraph. Ganito yung itsura ng Uniform sa Japan. high school. Ano. Ganyan yung uniform mo noon? Hindi masyadong cute-cute, pero parang ganyan. Ganyan yung tsura. Yun po, yung pambabae to. Pambabae to. Wala ko pati ikaw ganyan. So, Pambabae na. Pambabae. ba yun? Yung okay, ha? Hindi. Pambabae. Parang ganyan. Nabanggit mo kanina sumasali ka sa mga ibang singing contest, di ba? Yes po. Anong mga piyesa ang Sa boys. tinitira mo nun sa... Yung mainstream po ba? Okay po. Yung mga mainstream po, tinrain po kasi ako ng dad ko since Ano, dan? dad. tatay niya. Oh, tosang. Around 6 po. 6 or 7 years old. Opo, sa mga karaoke. Since yung dad ko po is mahiling kumanta. So, parang Professionally, kumakanta siya, hindi? hindi na. Hindi naman. Parang for hobby lang. Tapos, ayun po, sinasama niya po ako pag may karaoke. Tapos, yung mga kanta na kinakanta ko po is more on yung mga birit songs. Birit song. Ano beaded song? High notes. Lumalabas yung lungs pa. Ay, malakas ang lungs ni Ses pa. Yung taas ng... Trivia, alam mo ba kung sinong tatay din ang nag-training sa anak niya sa naging sikat na singer? Sino? Si Regine Velasco. Oh. Isa sa mga pinakasikat na singer sa Pilipinas. Oh, kilala. Tatay din niya ang influence. Ang sabi, ang training regimen ni Regine, Training? yung Oh. kumbaga process niya, Oh. sa drum ng tubig, nilulublog daw silang tatay niya doon hanggang dito sa chest. O Oh. kaya sa dagat minsan, Oo. dito sa chest yung tubig. Basta yun sa loob ng tubig. So parang ang nangyayari no, may pressure yung chest mo sa lungs. Di ba? So, nung kakakanta, mag-vocalize, mas malakas yung lungs mo. Para training siya. Ginawa rin ng tatay ko yun sa akin, nilublob niya ako, ganun. Yeah, magkaiba yun. Magkaiba. Dad, tama na dad. Ay. Isa din ako parang ganyan yung kwento sa Japan. Hibari, Misora Hibari. Sobrang Misora parang legendary na singer. Hindi siya idol. Pero patay na siya. Sobrang matagal. Siya din yung tatay niya, yung parang training sa yung Hibari Misora. Yung training niya, nung bata pa si Hibari, Oo. Misora Hibari, wala pa siyang padinig ng ibang music. Wala. Kasi yung narinig niya, yung nung baby pa siya, Mm. parang kumakanta siya na yung kahit hindi marunong, parang ginakaya ng kumakanta. Pag parang kumakanta na, Kung yung marinig niya, ginagaya niya. ginakaya Boses niya. Tapos yung parang lalamunan, parang damage. Kaya parang yung mas parang protektahan na yung lalamunan niya. Kaya parang hanggang 10 years, ganun. Walang music. Walang music. Walang music na pinarinig yung tatay niya. Parang hindi siya Lyrics kumakanta. niya, kung ano yung marinig niya, kakanta lang niya. Okay. Ayan, di ba? Kaya parang may damage sa lalamunan, kaya parang protektahan ng lalamunan. Para magiging future, professional na siya. Kaya parang safe sa lalamunan. Meron din daw.
Yung tatay niya singer din? Hindi. Hindi yata singer, Yata. pero di ko alam. Pero yung naging, yung Hibari Misora, sobrang legendary na singer. Isa siyang sobrang Hindi singer. ko yun pupuntahan ni Sis, pare. Ayun, tatay Hindi mo. ko ganun ako dahil tatay. Pero hindi training, galing sa tatay niya. Wala Boxing tatay mo. Boxing. Pagkaw yan, pagkaw. Magiging pagkaw. Oo. Anong training sa'yo? Paano ka tinuruan? Maliban sa, karaoke? Wala po akong professional training before until po nag-high school ako. Since may parang vocal lessons po high school po. My lesson. Doon na. Yes po. Gusto ko marinig yung konting sample, no? Pero yung kanta. Piyesa niya noon. Hindi itong ani song, ha? Sa OPM Oo, na, oo. mainstream. Meron ka ba, may mahuhugot ka ba diyang konting, yeah. Okay po. Oh. Ay, palamukan natin si Ses, pare. Alright. Acapella lang po. Oh, hindi, wala tayong pampatugtog. Kaya pag magpatugtog tayo dito, wala. Ganyan na. Mapa-vlog tayo sa YouTube. Vlog tayo. O, game. Akin ka na lang. Akin ka na lang. Ang dinadasal sa kawan. Akin ka na lang. Wow, galing, oh. Gali. Kailangan natin tigil nun, kundi sisingilin na tayo. Gali. Kiklaim na naman nila yung video. Kiklaim nila, ang galing. Gali. Very good. Very good. So, talagang singer ka, yun yung foundation mo, singer ka. Paano ka nahilig na punta sa mundo ng, maliban sa friends mo? Noon ba, nanonood ka ng mga anime, nakahiligan mo na? Nung grade 9 po, nag-start ako nanood. Yung unang anime na pinanood ko pa is Demon Slayer. Demo sa'yo, bago pa. Oo. Bago pa. Tayo nga, hindi naman tayo nanonood eh. Hindi niya para sa Magaling pa siya sa atin. Oo. Demon Slayer. And then, yung characters, yung kwento, yun yung kinapitan mo. Actually, Or yung songs. Meron yung song, sikat na song. Oo nga, ano ang unang kumbaga parang Nagustuhan. nagustuhan mo doon, nang hatak sa'yo doon para manood doon? Yung mga kanta ba, yung music, o yung mga characters, tsaka yung kwento? nung una po kasi, nanonood po ako sa TV naman. Di ba may mga anime pa sa TV? Pero hindi ko po sinusubaybayan. Gano'n. Kung ano po ka ng Demon Slayer, parang nagustuhan ko po talaga yung story. Story para. Yun yung, masasabi mong yun yung unang anime mo na talagang tinutukan mo. Apa. Story para. Akala ko kanta. Sikat kanta eh. Yung Lisa, di ba? Sikat nga rin. Eh, maraming kompetisyon na kumakanta ng Demon Slayer. Oo. Marami din. Kaya, well, kailangan natin siguro panoorin na, pare. Pinapanood mo ba? Opo, siyempre. Di nga. Host sa cosplay event. Siyempre, kailangan matuto. Kailangan matutunan. Kunwari lang yan, guys. Kunwari. Punta rin ako sa sineha. Sa Walter Mart. Saan? Sa Walter Mart. Nanonood ka doon? Oo, yung bagong sine din. Talaga? Oo. Tigilan mo nga ako, Yuki. Totoo. So, paano ka napadpad ng Maynila from Davao? Ano po, yung mom ko po is nag-work po sa Manila. Tapos kami naiwan sa Davao. Mm. Tapos, nakaipon na po siya. Dinala niya po kami dito. Parang dito na rin po kami mag-school. Oh, sabi ng nanay mo, school, ipon ako para mag-school kayo dito. Tapos mag-anime ka. So, pumunta ka na sa mga events yan na. Paano mo natulugan yung otakyut? Ano po? Yung otakyut events natin noon. Paano na? Actually po, I think, yung ano po talaga, nakasubaybay na ako before pa ako mag-debut. Kasi po, nag-debut ako around 2021. Then, mga 2020 po ako nag-start mag-training. Tapos, nag-search po ako online ng mga events, mga items. Ano yung mga local events na may mga idols. Tapos, lumabas po yung old videos ng Otakyut. Pre-pandemic event. So, ayan, teka, nagbago lang yung ating logo. Teka lang. Debut ka sa otaku. Tuloy lang tayo. Nagulat ako, nagbago yung logo doon sa likod. Pakilidi. Oh, San Miguel. San Miguel. Yan nga, Yamamura, bakit yung Japanese. corporation? Parang Japanese pangalan. Yamamura-san. Okay lang yan. Naka-live tayo, kaya ganyan. Naka-live. Okay lang yan. So, anyway, Oh. nawala ito yung tatanong ko. Debut siya sa otaku. Hindi, yung debut niya na 18 years old, Oo. sabi niya. Pero pareho yung debut sa otaku. Oo. Otaku. Ilang taong ka na nun, nung first na event na pinuntahan mo? 2022, mga 19? Sino din? 19. 19 na? Hindi, 18? 18 pa. Oo, di ba? Kami na yung host nun. Apo. Oo, di ba? Nagbago ba kami?
Hindi naman po. Pogi pa rin. Oo, di ba? Sabi ko, yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan ang pandarealing. Yung mga ang dami nyo kino-comment na ganyan, nagbabago kami. Hindi kami nagbabago ni Yuki. Comment ba? Hindi, kunwari lang. Sinasabi ko lang, gusto ko marinig kami nagko-comment, pero wala nagko-comment. Mas mabait pa rin kami. Mabait pa rin kami ni Yuki. Di ba? Yuki, yun naman ang maganda doon. Hindi tayo nagbabago, pare. Ganun pa rin tayo. Hindi pa rin natin alam kung ano yung mga anime na dapat panoorin. Pero napanood ko yung Demon Slayer. Ay, talaga. Parad mo talaga yun. Meron din Netflix. Oo. Sige. Papanoorin ko na. Pero hindi pa tapos, di ba? Yung kwento. Yung anime hindi pa tapos. Yung comics tapos na, di ba? Oo. Yung anime hindi pa Ilang tapos. episodes ba? Marami? Medyo marami ata. Nakalimutan ko. May 30, ganyan. Tuloy na meron yan. 30 episodes? Ganyan? Meron 50 episodes meron? 50, ano? Oh. Hindi abot. Napanood ko ba? Napanood? Wala akong oras. Unti-unti. Hindi pwede lahat. Unti-unti. Oh. Unti lang. Yeah. Hindi pwede lahat. So, again, nung narinig mo yung kanta, ano yung unang pyesa na nilabas mo sa Otakyut? I think po, ano po yun, sa Love Live song din po. Actually po, nag-work po ako nung same day as a maid. Tapos kailangan ko lang po mag-break saglit para pumunta po ako sa Utakit Banyo. Kasi magkatabi lang po sila. Maid Cafe tsaka yung event Yung Maid Cafe noon, sa mga hindi nakakalam, doon po yun sa Brooklyn Warehouse. Lateral Building. Lateral. Alam mo na yun eh. Alam mo na, Lateral Building. Sa baba niya. Ay, doon mismo sa may second floor, doon yung event namin. Event Doon yung stage. Sa baba, doon yung mga tao. Mm. Sa same level, bandang kanan. Para sa kabila. Oo. Yung Maid Cafe. So, nag-break ka lang nun. Alam ba ng boss mo? Apa, Nawawala na naman si Cesar saan? Kumakanta po. Kumakanta doon sa taas. O, ganun na. Kaya siya nagsumali. Anong kanta? Love Life? Apa, Starlight Prologue po. Kayo po yung host nun. Tapos tanalo po ako ng second. Oh. Congrats. Love Live, hindi ko napanood. Hindi ko pa napanood. Oo, mahirap yung panoorin. Subukan ko manood. Pero gusto kong masabolan ng kanta ng Love Light na piyesa niya noon. Yung second place na. Sige. Pwede ba? Pwede ba, Ses? Sige po. Naalala mo ba? Apa. Yung song po mismo. Yung ano lang yung kahit snippet lang nung. Wag yung buo kasi didemanda tayo ng kumanta ng Love Light. Game. Ses, yay! Looking for light 今動き始めた僕らの物語どんな奇跡だって起こすのさキラキラ大空に舞い散る夢手を集めて一つ一つ叶ってゆこう Galing. Talagang anime voice. Oo nga eh. Malin. Curious ako dun. Binabago mo yung boses mo na parang maging Japanese voice, anime voice talaga, para mapiyesa mo. Hindi yan pwedeng kantahin ng parang normal singing voice mo. Actually po, depende po sa genre ng Okay. Kasi kailangan mong gayahin talaga yung anime voice na yun na parang hinihit niya mo. Pero nilalagyan ko rin po ng sarili kong caption. So example po sa Love Live, more on mataas, high pitch po kasi yung mga kanta nila kasi moe. So yung boses ko is ina-adapt ko rin po doon. Tapos example naman po sa mga J-pop, mga VTubers, ganun, may mga voice sila na ka-voice range ko. So kinakanta ko po sa voice range ko po. Na natural na voice range. Kanina sinabi mo yung moe, di ba? Ano yung moe? Mahirap i-explain yung moe. Kaya mo ba? Ano sa Tagalog ng moe? Parang wala, di ba Tagalog? Ano yan? Japanese word ba yan? Yan yung Japanese wala na. recorded eh. Wala. Moe. Anong steady? M-O-E. Moe. Parang cute siya, pero hindi rin cute eh. Parang otaku na cute. Moe. Mahirap i-explain talaga. Moe. Kyung. So parang ano rin siya, parang Parang otaku word talaga. Otaku word na parang ano ba? Cute siya. Pero mas parang nerd na cute. Medyo nerd na cute. ang daming nalalaman ng mga to. Meron din kasama yung gigil. Gigil. Moe. Gigil na. Okay yun, easy lang, easy lang. So, tawag ka, gigil. Okay. Yung pala yun, okay. Parang cute siya, pero mas nerd. Tapos mas gigil. Moe. Si Yuki, kasi matagal na kami magkakilala, magkaibigan nito.
nagugulat ako pag kumakanta siya ng Tagalog songs. Mm. Pero nung nasanay na ako sa tenga ko na kumakanta siya ng Tagalog songs, okay naman. Hindi ko alam kung ano yung kayo ang gusto kong tanongin dito yung adjustment eh. Kasi tayo, Filipino song, syempre, Filipino tayo. English, very Parehas na, no? second nature ang Oo. English sa mga Pilipino. Kaya Mas ganun marami rin. pa kami napapainggan na English na songs kesa OPM eh, kung tutuusin eh. Kaya madaling Madali adjust. anong adjustment na ginagawa mo para makakanta ka ng Japanese song? Una-una, inaalam mo ba muna yung ibig sabihin ng lyrics? Naintindihan mo lahat? Oo. Yan, bale po nung nag-start po ako, nahirapan po ako mag-adapt syempre kasi galing mainstream. Tapos tataasan ko yung pitch ko. Siguro inaral ko po talaga na maigi kung paano ko i-project yung boses ko na hindi po nasistrain yung boses ko. Oo, hirap niyan eh. Tapos po, yung lyrics, syempre, minememorize ko. Tapos iniintindi ko kasi may onting knowledge naman po ako sa Japanese. And yung pronunciation po ng words ng lyrics ng aniso. Syempre, kasi baka mali yung Kaya hirap na eh. Apo. Yung pronunciation, maintindihan ko pa kasi maririnig mo sa kanta para mapaplaka mo yung sa kanta eh, di ba? Kung paano pronounce yung word at saka yung syllable niya, di ba? Kung paano niya hinahati yung word. Pero yung lyrics mismo, meron kang background sa Japanese? Alam mo magsalita ng Japanese? Onti lang po. Bakit? Parang Paano ka nag-aral ka? or search lang. Internet po ako. Nag-aral lang po ako by myself ng N5 po. Oo, N5. Apo. Ano N5? Sorry. Yung Japanese, ano yun? Tawag to? Pinaka-basic po. Hindi. Para may rank. Ay N5, N4, N3, Pinakamataas yung N1. N1. Pag N1 ka na, ibig sabihin, Kahit ako, nahirapan ako. Totoo. ikaw, Japanese ka eh. Nakita ko yung exam na yung N1. Oo. Talagang hindi ko kaya. But, Mahirap. anong ginagawa mo sa N1? Mga malalalim na salita. Sobrang malalim. Tapos, Formal? Formal. Tapos, talagang mahirap. Talagang exam ng parang college. So pag hindi Sa mo Japan. napasa yung mga exam na yun, ano ka lang sa rank ko ano ang last na napasa mong Japanese na ano? Sa Japanese, wala yun. Wala. Pero nakita ko lang sa exam. Parang yung tingin ko, yung level ko, N2. N3, N2, pwede N2. Mga N1 din, pag-aaral konti, kaya ko. Pero yung bigla, sige, try mo sa N1. Baka hindi ko kaya. Hindi ako pasado. Ang N5, yun yung mga medyo Na basic. sa atin. Mga konnichiwa, gano'n. Pero N5 din, kailangan sulat, diba? Pati sulat. Sa college po kasi namin nung, hindi, senior high po pala. Meron kaming elective as HUMS po kasi yung strand ko, Humanities and Social Sciences. Tapos yung elective po is, Nihongo. So, para, dinuro din po siya sa curriculum namin. Tapos yung mga hiragana, katakana, mga ganun. So doon pa lang, merong, yung ba yung pagpili mo nung elective mo na class, elective kasi kung ano lang yung, diba? Nanggaling ba yun sa influence ng panonood mo na anime? Okay yun ah. Okay yun ah. So, anime pala. Kung sakaling galing sa hilig mo, ang elective ko, Ano? fried chicken. Ikaw, anong elective mo? Ano? Paghilig. Ano kaya? Baseball. 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 Oo, baseball. Baseball. Baseball sobra to eh. So, hindi ka talagang yung anime mo na simula. Hindi ka influence sa idol. Galing sa idol sa Japan. Marami din yung idol. Pero I'm sure, marami nga. Sabi mo nga, maraming idol sa Yung Japan. panahon ko, sobrang uso-uso sa morning musume. Pero, kahit yung dati, mga 80s, simula ng idol culture sa Japan. 80s idol, sobrang sikat. Tapos, dire-diretso hanggang ngayon. Oo. Mga 50 years, uso pa. Ayaw uso pa rin. Uso pa rin na idol sa Japan. Sino ang mga paborito mong idols sa Japan? Meron ba yan? Meron ka ng... Ano po, recently po, nagustuhan ko pa yung AKB48. Yun din, sobrang legendary na. Yes po. Tapos po, yung mga Love Live songs po, mga seiyuu nila, voice actress, na songs nila. Tapos, mga more on underground chika idols po. Scholar. Yung bang mga... Sabi mo, voice actress? Yung mga voice actress ba sa mga anime, sila rin yung kumakanta? Meron din. Pero, ngayon, Kala ko parang lahat. nagbago na yung voice actress. Dati, talagang parang hindi masyadong lumalabas ng media yung seiyuu, yung voice actress. Pero ngayon, naging idol na sila. Idol tsaka singer na sila. Parang naging artist na sila. Oo, part na sila talaga nung ano. Minsan maraming pogi, magandang itsura, kailangan din ngayon.
Dati, tinatago sila. Kaya talagang maganda yung boses, okay lang. Pero ngayon, kailangan din itsura. Totoo, di ba? Ibig sabihin yung mga kumakanta ng pangit. Dati, hindi natin alam anong itsura. Oh, di natin alam. Kasi yung boses lang narinig ko. Tako Tako lang. Pero ngayon, parang maraming lumalabas. Kailangan din para may itsura ng voice actor. Lahat ba ng mga lumalabas na ganyan ng mga maganda tsaka pogi? Ngayon, sobra. Hindi ka ba nagtataka na bakit lahat maganda o pogi? Hindi ko alam. Kasi marami siyang gusto eh. Marami siyang gusto. Kaya pwedeng pili ng parang parehong boses. Sige, pugi na lang. Kuha nila. Ganun. Kasi tataka ako lahat ng mga singer tsaka pogi tsaka maganda. Wala man lang pangit. Meron din. Sorry. Ngayon, may singer din. Kumakanta din sila. Minsan, acting din. Galing siya sa voice actor. Pero naging actor. Talagang actor na siya. Meron din. Ganda, no? Nag-expand yung niya, yung field niya. Kaya, maganda tong nakailang beses ka nang pumasok or nagsubok sa mga competition, song competition? Actually, madami na po. Tapos, nag-stop lang ako ngayon kasi nag-focus ako sa idol career ko more. Kasi parang, medyo nahihirapan po ako na may idol career ko. Tapos, kung masali ako sa contest. Sumasali po ako, pag gusto ko lang. Hindi yung parang feel ko kailangan lahat ng event sasalihan. Okay. Gusto ko lang, para hindi po ako ma-burn. So, magkaiba pang, nakaka-burnout nga naman yun. Kaya pag idol ka, kailangan din yung sumayaw. Diba? So, lesson ka din sa sayaw. Oh, Nakakapagod nga yun. Napapanood ko sa kanila. makanta. Sumasayaw sila. Tumatalon pa yung sayaw. Ay, gagano ka. Hihingalin ko. Ngayon, solo idol, may grupo. Ba? Solo na. Dati may grupo ka. Wala po. So, Wala po rin. ako since Deb. Solo na. Mas okay yung sumasayaw ng solo lang. Kasi pag marami na, minsan yung AKB48, 48 talaga sila. Oo nga. Tapos sabay-sabay sa sumayaw, mas nahirapan. Tapos ganito lang kalit yun. Kaya minsan yung chika idol sabihin para basement. Oo. Kaya para underground na idol, talagang maliit ng venue. Tapos daming grupo. Puno sila. Kalahati ng venue sila. Yung Isang kalahati yung... mas marami sila kasi sa audience. Meron din. Chika idol. Naman yan. Mahirap. Ano nakikita mo nito in the future kung saan dati? Anong balak mo sa career mo as a idol? Actually po, nag-audition po ako since last year sa mga agency sa Japan. Ano yun? Ano? Mga agency Sa Talaga? Ay po. Tapos na-shortlist po ako sa 2 agency. Pero hindi po ako napili sa finals. Pero big opportunity na rin po yun sa akin kasi na-interview nila ako. Tapos kinabahan ako kasi hindi ako magaling mag-Japanese pero tinry ko pa rin. Yung interview sa Japan o dito? Japan, kontra sa Japan? Online lang. Online. Ano mga tinanong sa'yo? Yung una po is for VTuber po siya. Pero parang idol talaga. Tapos, yung pangalawa po is agency po talaga siya na composed of seiyus, idols, mga actors, ganun po. Big company po yung Pero ingat ka, maraming budol. yes po. Maraming budol. Agency. Talaga? Kunyari agency, tapos parang, singil na ng pera para sa entry. Oo. Halimbawa, 100,000 yen, bigay mo ko. Tapos bigay kita ng maraming trabaho. Walang trabaho. Bigay ng pera, tapos na. Mahirap na. Meron din. Kunyari agency. May alam akong ganyan napanood ko lang nung nakaraan sa parang shorts niya, reels, parang ganun, sa YouTube ba or sa IG. Ano siya? Hindi siya Filipino Hindi ko alam kung anong lahi niya Pero definitely Asian siya. Nasa Japan siya ngayon as homeless, sabi nga niya homeless. So pumunta siya doon sa Japan, life savings niya dala niya. In-interview rin siya ng agency para maging YouTuber doon na talent yata. So yun ang dream niya, maging YouTuber, content creator sa Japan. Ang nangyari, yun nga, tinabayad daw siya Oo. and wala. Di ba? Walang trabaho. Marami. So ngayon, ang ginagawa niya, tumitira siya sa parang, ang per day na, parang $10 per day yung bahay, na parang, tas, siya, construction, meron din. worker siya. Oo. Tapos, Araw-araw bayad. araw-araw, tapos, andun siya sa, pinapakita niya ngayon yung mga areas ng Tokyo na parang andun yung mga homeless. Ano ba? Anong pangalan ng lugar na yan? Simula sa letter O Sa Tokyo, di ko alam. Sa Osaka, meron din sikat sa Nishinari.
Yung taga-homeless, marami homeless. Sa Tokyo siya. Araw-araw bayad. Tokyo, di ko alam. Nakalimutan ko ano yung name ng lugar, pero yun yung nasabi na parang, kasi nawalan siya ng money kahit makauwi sa bansa niya eh. Yun siya. So parang Marami din ganyan. Dati, maraming uso ng ganyan sa magiging gusto nila. Actor, actress, model, Oo. marami na. Para pumasok ka sa agency, parang scouting. Mm. Pasok ka sa agency natin. Pero kailangan din lesson. Yung lesson fee, parang kada isang lapat, ganun. Tapos bayad isa sa lesson. Pero walang trabaho, kaya talagang bayad ng lesson lang. Bayad Kasi naging uso ng idol. Kaya nagbago sila ng sistema. Oo. Sige, idol scouting na lang. Idol scouting naman ang Idol scouting, tapos may bayad. maging ano lang tayo, maging sa mga nanonood sa atin ng ganun din, gustong gawin yung ginagawa ni Ses. Maging, kumbaga, alert lang tayo sa mga ganun na agencies. Dapat check mo na sa yung talagang legit na company, legit na agency, dapat check mo na. Check nyo kay Yuki. Kada sa ako yung budol. Bayaran nyo siya para mag... Bayad ka sa akin. Ako check. Pero tingin mo, magagawa mo yun, Ses? Yun yung pangarap mo talaga, maging idol sa Japan. Apo, I think kaya ko naman po kasi yun po talaga yung goal ko. Nag-set po ako ng parang at this age dapat ganito ako or else give up na ako. Ganon? Oo, may edad siyang so. Anong edad yung sinet mo? By age? Mga 26, ay hindi, 28 mga 28. Dapat ma-achieve mo na yun na, kung hindi, Apo. Kasi Hindi yung na muna. mga Ibang with change idols career. po this time is ano po, parang kung hindi na ganito yung age mo, parang hindi ka na marketable. Parang gano'n. may mga, intindihan ko naman yun. Pero pwede sinungaling yung resume. Pwede. Para 3 beses 20 years old ka. Pwede. Pwede. Parang kasi yun 20 years old ka. Pwede. Budol talaga sa Pwede. Budol dito eh. Yuki talaga. Dati marami ganyan. Dati parang hindi totoong sulat na yung age yung dating idol. Dami sinungaling. Dami. Oo. Hindi mo kasi mahalata eh. Depende, no? Pag hindi nahalata. Paano mo inaalagaan yung boses mo, Ses? Ako po, wala naman po akong specific na ginagawa. Pero before po events, bawal po yung maanghang, matamis, mamantika, Care. tsaka malamig. So, bali lahat ng kinakain ko bawal. Panghang, matamis, mamantika, malamig. Okay, sige. So, lahat. Kaya pala, oo, yun. So, ayun, the day of the competition or Ay, a week po, before? A week before po. Oh, wow. Isang week ka na, gano'n. Okay. Athlete siya. Athlete. Magandang Athlete. tip yan sa mga gusto kong mga kumanta. Bawal ang matamis, maanghang, Mamantika. mamantika, Malamig. malamig. Pag yun nakaskas sa yung alam mo na, paano yung care? Actually, na-try ko po yan after ng isang event. Ewan ko ano po inisip ko. After ng extensive na pagkanta, I think after a whole event, kumanta ako doon. Kumain ako ng spicy ramen. Oh, very good. Very good. Natanggal po yung boses ko. Wala ka ng boses? Pero Ano po, mga siguro 2 weeks din. Tagal. Oh, man, ang hirap niyan. Kasi po, strain na po yung boses ko noon. Tapos, halos, wala na talaga akong boses after. Tapos, kumain pa ako ng spicy ramen. Eh, di wala na po after. Tapos, siguro po, yung boses ko na, tapos yung boses ko. And, yung care ko po noon is pahinga, madaming pahinga, salt water, tapos yung mga strepsils po. Mga Lozenges. So, lozenges. Ay, candy. Candy. Oo. Ako din medyo mahina ko lalamunan. Kaya lagi ako pause na. Pahinga. Pahinga. Lalakas din makapaos din daw yung puyat eh, sabi nila. Ayun. Minsan habang natutulog, nakamask din ako. Talaga? Oo. Totoo. Bakit? Pag nakita ka ng katabi, ay, hold up. Yung mask, bibig grab. bibig Hindi buong mukha. Oo, mas ka. Hold up to, parang gano'n. Hindi maganda yan. At least alam natin kung paano pangalaga yung boss. Lalo si Ses na yan yung career na gusto niyang puntahan. Galing, no? Pare? Idol. Nakikita lang natin sa Otakot noon. Ngayon, baka makita natin in the future sa Japan na. Diba? Japanese. Diba? Meron kaya foreigner na idol sa Japan? Meron din. may ano po. Foreigner na idol. Non-Japanese, oh. Sa Japan. Na foreigner na idol. Hindi ko alam eh. Meron ba yan? Former idol. Oh, foreigner. Foreigner. Hindi Japanese. Foreigner. Foreigner. Madami po.
Actually, yung isang seiyu po sa Love Live is Chinese po siya. seiyu mo. Seiyu din siya? Yes po. Nandun po siya sa same agency na in-auditionan ko. Mas nahirapan yung seiyu. Ano ang seiyu? Voice S-E-I-Y-U. S-E-I-Y-U. Seiyu. So yung voice Voice actor. actor. Actress, seiyu din. Yun, kailangan mo talagang mag-aral nun ng Japanese. Mas mahirapan yung foreigner. Seiyu. Kasi kailangan fluent, di ba? Fluent. Kabata pa lang siya, nag-aaral na siya. Nag-start po siya actually as cosplayer. Tapos na-scout lang po siya. Kasi hilig po siya sa Love Live. Puti hindi budol. Iba dyan, walang love life. Iba po yun. Si Ses, may love life. Bawal Love po. lang. Bawal. Si Ses, wala ako love life, Ses. Love Live? Oo. Love life. Wala. Oo. Paano na yun? Bawal. Ay, bawal. Yung Bawal. idol, sobrang mahipil. Oo nga, sabi nga nila. Bawal pag-ibig. Bawal magjowa. Bakit majowa? Bawal. Kasi magagalit yung fans mo. Natuwa ako dyan. Basta, tingin ko, maganda pupuntahan ni Ses ng mga... Career. Oo. If anything, pati yung pagkanta-kanta niya dito. Di ba? Gusto ko makita yung mag-perform ka sa Japan. Sa idol. Gusto ko makita. Sana nga, no? Claim na natin yan, Ses, Yes no? po. Galing. Oo, di ba? Pati yung boss niya, manifest. Nariwa. Napaka-kawaii. Kawaii. Moe. 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 Kaya, may tuturo kang word? Ano kaya? Moe din, di ba? Moe. Hindi, kahit ano. Ano pa isa pa? Seiyu din. Seiyu na to. Oh, nice. Seiyu. Seiyu is voice actor. Sige. Ang seiyu ba pang lalaki, pang babae rin? Parehas. Parehas. Seiyu, lalaki, babae. Seiyu pa rin. Voice actor, actress. Sige. Ngayon, para sa inyo, matutunan nyo, ang tawag, sagi. Saging? Sagi. Sagi. S-A-G-I. S-A. Sagi. Ang Tagalog ng sagi, Yung ibon ba? Ibon. tinamaan. Parang ganun siya. Sagi. Oo, Pero ba? Oo, sagi. Pero, in Japanese, parang connected kaya. ah, Sagi sa Japan, ah, scammer. Budol. Scammer. Sagi. Sagi. Ingat ka sa sagi. ingat sa mga sagi. Sagi. Baka mas... Scammer. Masagi. Kaya parang connected. Connectado. Siguro, hindi ko alam. Pero ingat tayo sa mga scammer. Sagi. Budol. And hindi lang naman mga Japanese, marami buong mundo. May mga Pilipinong scammer din. Diyos ko. Ingat po. Ingat. Oh. Sagi. So, ang lesson, gaya nga ng sinasabi ni Yuki at sila Ses, i-check niya na maging legit yung mga Agency. Company. nilalapitan. Walang masama na i-pursue yung gusto mong gawin. Diba? Gawin lang natin legit naman siya. Tama. Okay, Yuki. Thank you, Ses. Maraming Basta- salamat. Arigatou Best gozaimashita. ending natin, si Yuki. Yan natin. 337 拍子。よーありがとうございました。 Ganyan talaga kami dito. Di namin sinasabi sa guest ko paano ending. Para magulat kayo. Bye-bye, guys. Bye-bye.